walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan, Pangulong Noynoy Aquino, posibleng matiwalag sa simbahang Katoliko kung aktibong isusulong ang pamamahagi ng artificial contraceptive. Tour guide na nakabis Jose Rizal, nagsisigaw at nagwagayway pa ng bandera sa isang misa bilang pagsuporta sa reproductive health bill. Ateneo Community, pinagdiwang ang pagkampyon ng Blue Eagles kontra FEU Tamaraw sa Season 73 ng UAAP. Checkpoint ng PNP sa Green Meadows, Quezon City, puro babae ang bantay. Mga ini-inspeksyong motorista, ano kaya reaksyon? Mga pinakamagagaling na magikero sa bansa, kanya-kanyang pasiklab sa isang kompetisyon. At hit singer-songwriter John Mayer, dumating na sa bansa para sa kanyang one-night-only concert bukas. Mismo ang presidente ng CBCP na nagsabi, posible raw ideklarang ex-komunikado si Pangulong Noynoy Aquino kung ipagpapatuloy ng gobyerno ang pamamahagi ng contraceptive. Sa kabila nito, nanindigan ang Pangulo na hindi nagbabago ang kanyang posisyon na nasa mga individual ang pagpili ng paraan ng family planning. Saksi si Claire Delfin. Pag nag-step in na po si President Aquino ng pamimigay ng contraceptive, automatic po ba excommunicated na siya ng Catholic Church? We have to look into it. We have to exhaust all means to come to that point of confrontation. Possibility po yan, Bishop. It can be a possibility, but I do not say right now na it is a proximate possibility. Yan ang sagot ni CBCP President Nerio Odjimar nang tanungin sa isang panayam sa Radyo Veritas kanina kung pwede bang ideklarang ex-komunikado ang Pangulo ng bansa kung ipagpapatuloy ng kanyang administrasyon ang pamamahagi ng mga artificial contraceptive. Sa ilalim ng excommunication, hindi na maaring makatanggap ng sakramento ng simbahan tulad ng komunyon ang isang tao. Mariing kasing paninindigan ng simbahan, accessory sa abortion ang mga artificial contraceptive. Gayunman, ayon kay Bishop Odjimar, bukas daw ang simbahang Katoliko sa pakikipag-usap sa Pangulo. Makailang beses nang sinabi ni Pinoy, nasa panig daw siya ng informed choice. Ibig sabihin, nasa kamay na ng bawat individual kung anong paraan ng family planning ang gagamitin basta't pinag-aralan niya ng husto ang lahat ng alternatibo. Sa isang text message sa GMA News, sinabi ng Pangulo na lahat tayo'y ginagabayan ng ating konsensya at hindi raw nagbabago ang kanyang posisyon. Tungkulin daw kasi ng pamahalaan na bigyang edukasyon ang mga pamilyang Pinoy sa kanilang responsibilidad at irespeto ang kanilang desisyon kung naayon ito sa batas. Palaban namang sinagot ni House Speaker Sona Belmonte ang banta umano ng CBCP na civil disobedience kapag isinabatas ang Reproductive Health Bill. Isa sa mga layon ng panukalang ito ang pondohan ng gobyerno ang iba't ibang uri ng family planning methods. We are willing to take the risk to see to it that it reaches the point of third reading where everybody can express his view pro or against. Maguguritang sa termino ni Belmonte bilang mayor ng Quezon City, ipinasa ang Reproductive Health Ordinance sa kabila ng matinding pagtutol ng simbahang Katoliko. Sa health center dito sa Barangay Batasan Hills, isa sa mga kumukuha ng libreng contraceptive ang Katolikong si Mary Jane, 4 ang kanyang anak. Maayo ko na pong madagdagan hanggat maaari yung mga anak ko. Para po yung lahat ng pangangailangan nila, mabigay ko at masuportahan ko. Gayunman, isinusulong din ng health center ang natural methods na tanggap ng simbahang Katoliko. Ako si Claire Delfin, ang inyong saksi. Naalala niyo ba si Padre Damaso? Isa siya sa mga pinaka-notorious na karakter sa nobelang No Limitangere ni Jose Rizal. At kanina, sa gitna ng isang ecumenical service, nagdamit Jose Rizal, nagsisigaw, at saka nagwagayway ng banderang may katagang Damaso ang isang tour guide bilang protesta sa pakikialam umano ng simbahan sa mga isyu ng Estado. Narito po ang aking report. Taimtim na dinaraos
Nagbukas ang ecumenical service sa Manila Cathedral kaninang hapon para sa ikalawang anibersaryo ng Bible Campaign nang biglang umeksena sa altar ang tourist guide na si Carlos Celdran. Nakasuot ng Amerikana at sombrero at animoy si Jose Rizal. Ibinalandra ni Celdran sa harap ng mga religious leader ang hawak na banner na may katagang Damaso at sumigaw pa ng "Stop getting involved in politics." Protesta raw yan sa panawagan ng ilang obispo para sa civil disobedience kapag itinuloy ng gobyerno ang pamumudmod ng mga artificial contraceptive. And appeal to them not to be the new Padre Damasos of the new millennium, because they shouldn't be really getting involved in the affairs of the state. They threatened civil disobedience among everybody, so I said, why don't I show them what civil disobedience is about and see if they like it. Pagkatapos ng ilang minuto, inaresto si Celdran. Nakaposas pa siya nang dinala sa presinto. I admit I did a very bad naughty thing. But at the same time, if they fulfill their vow to interrupt President Noynoy's plan to give birth control, then that's just as annoying and as offensive and a violation of my rights. I really am sorry for the method. But I hope you heard my message loud and clear, and my message is unapologetic. But for interrupting the Mass and ruining your day, sorry about that. Sa presinto sumunod ang rector ng Manila Cathedral para maghain ng reklamo laban kay Celdran. We cannot allow just this thing to just go pass by without anything, because it's a most sacred event that should not be just be done, something like you should not just disrupt it. Reklamong paglabag sa Article 133 ng Revised Penal Code o offending religious feelings ang inihain laban sa kanya. Dumating na rin ang mga kaanak at ilang kaibigan ni Celdran para bumisita, kabilang si Comelec spokesman James Jimenez at ang may akda ng RH bill na si Representative Ed Salagman. It's too far. It's so un-Christian. It's really killing the freedom of expression. We will have to respect religious tenets, but at the same time give open space to freedom of expression. To make a sin there, can you call that freedom of expression? That is pagbabastos na yan eh. Handa naman daw ang simbahang patawarin si Celdran sakaling humingi siya ng tawad. Pero sa ngayon, magpapalipas muna ng magdamag si Celdran sa kulungan. Ako si Mariz Umali, ang inyong saksi. Samantala sa balitang pampalakasan, ipinagdiwang ng Ateneo Community ang pagkampyon ng Blue Eagles sa UAAP Men's Basketball laban sa FEU Tamaraos. Saksi si Jamie Santos. Sinalubong na masigabong palakpakan ng Blue Eagles men's basketball team pagdating nila sa campus. Walang mapagsidla ng tuwa ang Ateneo Community sa ikatlong kampyonato ng kanilang koponan. Sa score na 65-62, tinalo ng Blue Eagles ang Far Eastern University sa 73rd season ng UAAP. Kaya naman isang-misang inialay ng Ateneo de Manila University sa Church of Jesu bilang pasasalamat sa 3-peat championship ng Blue Eagles. Dinuluhan ito ng maguro, alumni, mga estudyante at ng Blue Eagles basketball team. Ayon kay Ateneo President Father Bienvenido Nebres, masayang-masaya sila sa ipinakitang laban ng Blue Eagles. Hindi raw kasi nila inaasahan na mananalo sila. Lalo't napakalakas na contender ng FEU sa unang yugto ng UAAP series. We really owe a lot to the coaching staff. Ang galing nila talaga, Coach Norman and his staff. Sila talaga nagplano lahat ng mga plays, lalo na yung depensa nila. At saka hard work. They really had to work hard. Hindi rin daw inaasahan ng head coach ng Ateneo na si Norman Black na magiging Grand Slam coach siya. Pero buo raw ang tiwala niya sa galing ng kanyang team. Happy for my players. Nobody really gave us much of a chance to win this year, but we really played well as a team, and when the playoffs came around, we really stepped up our game. Wala namang mapagsidla ng tuwa ang mga tenista na kung todo pa sa parapernalya para ihiyag ang suporta sa kanilang team. Bagamat hindi nagwagi, nakangiti pa rin namang tinanggap ng mga taga-suporta ng FEU Tamaraos ang resulta ng laban. Buong puso pa rin naman daw kasing lumaban ang kanilang koponan. Kahit pa hindi natapos ng kanilang coach na si Glenn Capacio ang laro ng magkaalta presyon sa katapusan ng first half, gayunman, malaki ang pag-asa ng mga taga-FEU na sa susunod na taon, makukuha na nila ang kampyonato na huli nilang natamasa noong 2005. Medyo nanghihinayang kasi nung una lamang na tas nahabol pa sa talo. Number 1 pa rin po, FEU. Thank you. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi.